Nagbigay na po ng warning o paalaala ang ating gobyerno through President Marcos Jr., ang ating pamahalaan. Tayong mga mamamayan ay mag-adjust, magtipid ng konsumo sa enerhiya. So sama dyan na yung oil at saka elektrisidad. Dahil nga ho dito sa tumitindi na crisis sa gitnang silangan. Hindi man tayo maaabot ng kanilang mga away, pero ang epekto ng away na ito, crisis na ito, damay tayo dahil sa oil product at mga basic commodities. Kaya, nasabi ng Pangulong Marcos, tayo ay matutong magtipid at yan ang ating magagawa. Okay? Tama namang paalaala yan. Kasi nga po ang enerhiya at oil ay siyang unang-unang tatamaan. At pag tinamaan yan, hahataw sa basic commodities, lalo na ho ang oil price increase na nag-increase na kaagad nitong nakaraang 2 araw, magiging weekly yan pag tumagal ang crisis. Ngayon pa lang po, inamin na ni President Donald Trump ng Amerika na ang kailang pagtaya ay aabot ng mga 4 na linggo. Tama ba? Tama ba yun? 1 buwan o 40 days? Basta more or less, ganyan. Kung tatagal sa kanyang pagtaya ng 4 na linggo, 1 buwan yan. Matindi, ilang araw pa lang, nag-increase na eh. Yun ay sa pantaha pa lang ng Estados Unidos. Pero may banta rin naman, itong Iran na sanay sa kaaway, na tatagal ito. Kahit na ho, wala na yung kailang mga leader at nawawasak yung kailang bansa, hindi ho sila maatras pa rin until now. Walang ceasefire, walang negotiation ngayon. Kaya tama lang yung ginagawa ng Philippine government. Gusto man ng gobyerno isalba kaagad, iuwi ang mga Pilipino doon, pero hindi humagawa kaagad kasi may mga airport na closed na, sarado na. Okay? Pero sa totoo lang, huwag kayong magagalit ha. Itong pagpapahayag na tayo ay maganda, magtipid, talaga naman dapat natin gawin. Kasi ho talagang tayo rin maapektuhan. Although kaagad-agad yung iba ang sinasabi, ay nagpapanik na ang gobyerno, ay walang magawa itong gobyernong ito. Yan po yung dialogue ng mga anti-Marcos. Ano man ang ginagawa ng gobyerno, lagi nilang binabaliktad. Ano man ang hakbang ng Pangulo tungkol sa mga ganitong crisis, kanilang sinisiraan. Kasi talagang ang kanilang layunin sa kahit anong mangyari ay siraan ang gobyerno sa paningin ng taong bayan na walang ginagawa para magalit. Yun po yun. Meron pa ngang isang abogadong pugante na nasa takot-takot umuwi ng Pilipinas. Ang sinasabi ba naman, ibigay daw pansamantala kay Sara Duterte ang pangasiwa ng gobyerno. Ano yun? Ano yung damit? Sinuot ng Pangulo, bibigay sa ipapalit lang. Ganon siyang kababaw. Abogado, takot na takot umuwi ng Pilipinas kasi may kaso siya dito dahil huliin siya. Ang kanya sinasabi, nasa ng Pangulo. Kung wala daw ang Pangulo, ibigay na lang sa pangalawang Pangulo. Siguro gustong-gusto na rin umuwi ng abogadong yan. Hindi siya makauwi hanggat nandito ang ating Pangulo kasi may warrant of arrest. Ang pili niya, kung si Sara ang maghahawak ng gobyerno, mababaliwala yung kanyang warrant of arrest. Ganon silang kasama. Paglabag sa batas, ang pagbabaliwala sa court order na warrant of arrest. Ayun ang gusto nila eh. Pag si Sara daw ay naging Pangulo, makakalabas si Duterte sa dahig, makakalabas si Kibuloy, mawawala na daw yung mga arrest order laban doon sa mga makasara at makaduterte. Oh my goodness. Anong klaseng gobyerno yun? Wala yun sa rule of law. Yun ay pang sarili, paglapastangan sa kapangyarihan ng batas. Yung bang gusto nyo na maging Pangulo? Wow! Tatawa ka na lang. Ganyan silang unethical, unprofessional, kawalan ng malasakit sa maliliit. Gusto lang nila yung sarili nila ang iangat. Gusto lang nila ang sarili ang mabuhay. Kahit na may mga batas, may mga warrant of arrest, kahit na may mga kaso, gusto nilang mawala yun pag sila napwesto na. Ganyang kadilim. Madilim pa sa sabaw ng pusit ang kanilang mga plano. Yan po yung aking sariling interpretation at opinion sa nangyayari ito. Ganun pa man,
balikan natin itong panawagan ng gobyerno. Kayong mga overseas Filipino workers, dyan sa Iran, sa Israel, at iba pa mga bansa sa Middle East na mayroong crisis ngayon, hindi kasalanan ng gobyernong ito kung kayo may problema dyan. Dahil kayo matagal na dyan. Pero pinag-iingat kayo. Kasi mayroong naninisi, wala daw ginagawang gobyerno para sa kanila. Ano walang ginagawa? Hindi naman kayo pwedeng basta pulutin dyan dahil mayroon nga mga missile na lumilipad eh. Ipinagbawal na nga na magbiyahe ang mga commercial airlines company papunta dyan. Anong gagawin natin? Ang sabi ng Department of National Defense at ng ating military, nakahanda ang kailang C-130, yung ating mga aeroplano. Kung sakaling kayo may pagkakataong kayo kunin dyan, kukunin kayo sa lalong madaling panahon. Pero hindi magawa kasi nga napakadelikadong lumipad papunta dyan sa Middle East. Dahil nga ako sa matinding lumilipad na mga missile, ay mas delikado yun. Mas delikado kayong isasakay kayo sa pilitan ng aeroplano, tapos ililipad kayo pag tinamaan kayo ng missile. Kasalanan naman ng gobyerno. Diba? Ilagay din yun sa lugar. Uulitin ko, huwag kayong magalit, mga overseas Filipino workers dyan sa Middle East. Hindi ginusto ng gobyerno ang nangyayaring ito. Hindi rin kasalanan ng gobyernong ito kung bakit nandyan kayo. Maaaring matagal na kayo nandyan o mga bago kayo dyan, karapatan nyo yun magtrabaho. Pero dahil may crisis ngayon, walang sisihan. Hindi kayo pwedeng ilikas ng ganon-ganon. Ang ginagawa ng gobyerno ngayon ay kayo ay tinutulungan sa mag-itan ng mga communication, paalaala, na kayo'y mag-ingat, huwag lumabas ng bahay kung kinakailangan dahil nga ho baka madisgrasya. Sa ganitong crisis o war, walang nananalo dito. Lahat nagiging biktima. Kahit ang Pilipinas ay malayo sa Middle East, biktima na rin dahil tataas ang fuel, tataas ang enerhiya, ang elektrisidad, tataas din ang mga bilihin. Yun po yun eh. Kaya lang, kayong nandyan ng mga OFW, ay talagang kayo po ang unang-unang tinatamaan. Katunayan, minamatay na nga. So, hindi kasalanan ng gobyerno yan. Kung may nagsasabi na kulang at walang ginagawa at sinisisi ang gobyernong ito, galing yun sa anti-Marcos. Galing yun sa mga Duterte supporters. Galing yun sa mga pro-China na galawan. Di ba? Kasi ngayon, pati yung EDCA, military balikatan exercise, binabanata na ng mga pro-China. Paalisin na daw dito mga Amerikano dahil delikado tayo. Sila yung unang-una nagpapanik. Pero ang dulot nun at kabutihan ng kanilang sinasabi, kung maniniwala ang gobyerno at matinong Pilipino, papabor sa China. Magagawa na ng China ang agawin sa atin ng West Philippine Sea pag nawala ang EDCA at balikatan exercise ng Amerika at ng mga Pilipino sundalo. Yun po yun. So huwag tayong paninlang. Kitang-kita natin ang kailang galaw. Paninisi sa gobyerno, sinisira ang gobyerno para magalit ang mga Pilipino, papaalisin ang mga Amerikano dito sa Pilipinas na pansamantalang nandito para paboran ang China. Iyon ang galaw ninyo sa aking interpretation at opinion. Kaya dito sa aking channel, maniwala kayo. Hindi uubra ang inyong palusot, ang inyong mga gimmick. Bubukuhin ko kayo kung ano ang tama. Ang prinsipyo at katotohanan ang lagi kong ipinaglalaban. Isinasakripisyo ko ang lahat base sa aking prinsipyo. Ginawa ko na yan. Kaya hindi ako kakampi sa mali. Kahit pa sabihin yung one-sided ako, bias ako, kasi ayaw niyo yung sinasabi ko. Pero ako'y naniniwala, marami akong napapaglingkurang mga Pilipino sa buong mundo na hindi ganyan ang pananaw. Yung nagsasabi ng bias at one-sided ako, yun yung mga anti-Marcos. Kakaunti kayo. Hindi ko kayo problema. Please like and share.